Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, kanda leche-leche na. Ha? Nagkagulo-gulo na talaga. Ha? Nagkadamay-damayan na talaga. Ha? Ay sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito hong usaping maanumalya dito ho sa pinag-uusapang flood control issue. Wala hong kulay ito. Meaning, ay pupwedeng lahat ho nakatanggap ho ng kickback. Dito ho sa maanumalyang flood control. Dito ho sa budget ho ng flood control, wala hong kulay. Pupwedeng mga kakasamahan ho ni Pangulong Bongbong sa kanyang administrasyon nakatanggap. Pupwedeng mga politiko na kakampi ho ni Digong. Pwede rin hong may nakatanggap hong politiko na dilawan. Pwede rin hong may nakatanggap na politiko na kakamping. Wala hong kulay, mga kababayan. Ito, Nako, ito grabe ho pananahimik nito Dinoble, hindi lang ho dinoble. Talagang tinriple ho ni Mark Villar ang pagiging silent. Tahimik ho dyan ho sa loob ho ng Senate. Minsan nga ho nagsalita ito, nagulat ako, sabi ko, senador pa pala ito? Kasi napakadalang ho, mga kababayan, mga ka-analyst, talagang itong si Mark Villar magsalita ho dyan sa Senate. Pag naghanap nga ako ng picture nito sa Google, para gamitin ko ho sa thumbnail ng aking video, nilalagay ko Mark Villar, Senate, para lumabas yung kanya mga picture. Napakakunti ho nang nilalabas ng Google. Ano ibig sabihin? Konti lang ho yung mga larawan niya doon. Ibig sabihin madalang ho siya makunan ng mga taga-mainstream media o reporter. Ibig sabihin parang wala siya lagi doon sa mga usapin kung ano-anong issue. Ito mga kababayan, mga ka-analyze. Kung nung nakaraan ho, mga kababayan, ibinisto or inexposed ho ni dating sekretary ho ng DOJ, na ngayon ay ombudsman na, si Boying Crispin Remulla, ang bagong ombudsman dyan. Binulgar niya ho na pwedeng pinoprotektahan ho ng mag-asawang Diskaya. Ito hong si Bongo. Ito matindi. Mukhang pinoprotektahan din ho ng mag-asawang Diskaya. Ito hong si Mark Villar at ang kanyang ina. Ito hong si dating senador na natalo. Natalo ho kasi ito din, tumakbo ho ito din sa Las Piñas bilang representative or congresswoman. Walang iba ho kundi si dating senador Cynthia Villar. Palakpakan ho natin, mga kababayan. Ganda ng intro, no? Ganda ng pagka-introduce alam niyo naman, mga kababayan, ito hong si senador ngayon Mark Villar. Huwag ho natin kakalimutan. Naging kalihim sekretary ho ito ng DPWH. Panahon ho ni Digong. Pagkapanalo ni Digong, ito ho, kung di ako nagkakamali, ito ho ang kauna-unahang tao na inappoint ni Digong sa isang ahensya, pwesto ng gobyerno dyan sa DPWH. Bilang kalihim sekretary. Pagkaupo, sabi ko nga noon bakit parang napaka-special naman ni Mark Villar? Inupo agad ito sa DPWH. Masasabi kaya natin na itong si Digong ay nung nangangampanya bilang presidente dito sa Pilipinas noong 2016 ay pwede kayang naging financier ho ang pamilya Villar sa kanyang pagtakbo, itong si Digong. Pakinggan nyo ko ito, mga kababayan, na kung saan ay, sabi ko nga
Oh, ito Bongo, baka magreklamo ka. Hindi lang ikaw, marami kayo. Oo, marami kayo kaya wag mo isipin na ikaw lang or kampo ng mga kampo ni Digong. Yung tatay-tatayan mo. Marami kayo, iba't ibang grupo, iba't ibang kulay. Oh, ito, mga kababayan. Sabi ko nga sa dami ho yatang makakasyuhan, makukulong hong politiko dito sa usaping flood control. Dito sa manumalyang flood control, dapat ho magpagawa ng bagong kulungan. Ano? Or isama na lang ho talaga sila sa mga bilanggo. Muntinlupa, Manila City Jail. Kasi, maganda kung may mapapatunayan ho talaga sa laki ho ng ninakaw kung sino mang politiko yan. Nakatanggap or nangurap dito ho sa flood control. Siyempre, pera ho ng taong bayan yan. Dapat wag ho doon sa nangyaring experience na pagkakakulong ho ni Jinggoy at saka ni Bong Revilla na kung saan nasa Krami tapos may sarili silang kwarto, may special treatment. Dapat wala. Di ba, para makaranas talaga ng hirap. Dapat talaga, katulad kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ho, kasi mga kababayan, talagang literal na talagang bilanggo. Nando doon ho sa Pasig City Jail. Oh, talagang may kasama ho siyang mga inmate. Yun ang huling rinig natin sa balita. 20 yata. Talagang nasa rehas. Walang special treatment. O sana ganito rin itong mga ito dahil kung mapapatunayan, kinurap ho nila ang pera ng taong bayan. Pakinggan ho natin ito. Naniniwala po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng pinoprotektahan din ng mga diskaya sina Senador Mark Villar at ang kanyang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Dagdag ni Remulla, sinisilip din ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Saksi, si Joseph Moro. Tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bukod kay Senador Bongo, meron pang ibang pinoprotektahan ng mga diskaya. Meron ba? Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. Nako. Possibility lang. Naging DPWH Secretary si Senador Mark Villar noong 2016 hanggang 2021, panahon ng Administrasyon Duterte. Kasi na secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really raked it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am... Ayan mga kababayan Maliwanag ho kay bagong ombudsman, Boying Crispin Remulla, na pinoprotektahan ng diskaya itong si Cynthia Villar. At ang kanyang anak ho na si Mark Villar na kung saan, sekretary ho ng DPWH. Siya ang namumuno dyan, na inappoint ho ni Digong. At hindi pwedeng hindi alam ni Mark Villar yan. Sabi ni Ombudsman Remulla. Maganda pala maitanong kay... Maganda ganito, Pagtabihin si Mark Villar, dating sekretary ng DPWH. At itong dating sekretary ho ng DPWH, nakakalimutan ko pangalan, itong matanda. Yung sinundan ho ni Dizon. Basta yun. Pagtabihin mo. Kayo ba ang dalawa, Mark Villar, at saka yung matanda, yung sinundan ni Dizon, sekretary ng DPWH. Magmula ba nung inappoint kayo bilang sekretary ng DPWH? Lalo ka na, Mark Villar. Noong 2016, hanggang sa natapos ka dyan, meron ka bang in-expose? Kaya, nadiskubre na kahit isa man lang proyekto sa isang distrito na may anomalyang proyekto tulad ng substandard or ghost project na ginawa or kinurap ho ng isang kontraktor tulad ho ng mag-asawang diskaya. Kapag sinabi ni Mark Villar, wala akong na-expose kahit isa. Putik, inutil ka. Isa kang inutil. Na isang kalihim sekretary dyan. Isipin mo, mula 2016, wala kang nakita, wala kang nalaman.
na maanumalyang proyekto ng mag-asawang Diskaya? Substandard man or ghost project? Sekretary ka dyan? Ano yan? Wala ka man lang pinaimbestigahan kung yung mga project ba na ginagawa ng mga kontraktor sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, totoo bang naitatayo? Parang ganito lang yan, mga kababayan. Halimbawa, nakatira kayo dito. May pinatatayo kayong bagong bahay sa ibang lugar. Habang ginagawa ba yun, hindi nyo pinupuntahan para makita nyo kung totoong nagtatrabaho ang mga kontraktor? Ha? Wala ba? Wala ka man lang bang inuutusan? Wala man lang bang nag-check? At kapag pinasahan kayo ng 100% transaction completed na, tapos na ho yung proyekto doon, wala man lang ba nagpupunta doon kung totoong may naitayo? Aba, anong ginawa mo, Mark Villar, dyan sa opisina mo? Ha? Tulad nung na-discover ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Bulacan, na kung saan ilang metro ba yon? Merong proyektong 55 million flood control project. Meron doon ipinresenta sa DPWH na 100% completed transaction na. May documents. Pero walang nakaalam. Hindi alam ni hindi alam ni nung matandang sinundan ni Dizon dyan sa DPWH. Ang nakaalam pa si PBBM. Ano yun? Nung pinasa yung Secretary, ito, 100% completed transaction ng flood control sa Bulacan. Yung 55 million project. Wala man lang ba nagpunta doon? Para mapatunayang nangyari, naganap yung proyekto. At habang ginagawa ba yun, wala man lang ba nagpupunta doon para mapatunayang ginagawa? Ongoing? Ano to? Ano to? Ako, hindi ako engineer eh. Hindi ako politiko eh. Kaya kong gisahin si Mark Villar sa isang upuan eh. Kaya kong gisahin eh. Di ba? Wala ka man lang bang... Kasi nagsimula raw ang Diskaya, nakatanggap ng malalaking proyekto, engagement niya sa DPWH, nakapasok sila sa DPWH 2016. At may mga ghost project na nangyari 2016 onwards. At libo raw ang kanilang mga nagawang proyekto, ang nabigay sa kanilang proyekto, at napakarami hong ghost project. Substandard. Habang ginagawa ba yun, wala man lang bang nag-check, Mark Villar? Kaya yung mga tauhan? Para, ano ba, nangyayari na ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kayo nagpapagawa kayo ng bahay sa isang lugar. Hindi man lang ba kayo nagpupunta? Para ma-check kung nagtatrabaho ang mga kontraktor. Doon pa lang, gisang-gisa na eh. Ha? Kaya kung itong si Secretary Mark Villar, dati ng DPWH, magmula nung inappoint siya ni Digong 2016, hanggang siya naalis dyan dahil tumakbo bilang senador, wala man lang na-discover na maanomalya. Wala rin siyang in-expose. Aba, there's something wrong. Diba? There's something wrong. Pwedeng kasali siya sa mga nangyayaring korupsyon dyan sa DPWH. Pakinggan natin ulit. Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Diskayas? Hindi lang. Kasi hindi. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero, yung stay kasi ni Mark, and knowing that these Diskayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Iba na yan, kay Bong Revilla na yan. Ano natin sa ibang topic yan. Maliwanag ho, mga kababayan. Ayon kay bagong ombudsman Boying Crispin Remulla, pinagtatakpan ho ng Diskaya. Ito hong magnanay, si Mark Villar, at itong si Cynthia Villar. Nako.
Matindi ito. Mga kababayan, maging masiyasat ho tayo. Wag ho tayo pumayag na kontraktor lang ho ang makukulong. Sigurado may makukulong na kontraktor eh. Sigurado. Pero huwag tayo papayag na wala akong politiko. Talagang maging mapamamatsyag tayo. At siguradong iba't ibang kulay ho ang makukulong na politiko. O pwedeng kampi sa administrasyon, pwedeng DDS na politiko, dilaw, kakamping. Naloko ko na. Okay mga kababayan, kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye po.